Sa isang baybaying baryo na laging hinahaplos ng malamig na simoy ng dagat, may isang kubong pawid na halos kainin na ng alat ng hangin at init ng araw. Doon nakatira si Lauro, isang payat ngunit matipunong mangingisdang ang balat ay inukit na ng panahon, hirap at maalat na tubig dagat. Hindi siya mayaman, hindi siya tanyag at lalong hindi siya kinaiinggitan. Kilala lamang siya sa baryo bilang isang lalaking tahimik, masipag, at may pusong hindi marunong sumuko kahit paulit-ulit na sinusubok ng buhay. Tuwing madaling araw, bago pa tumilaok ang manok at bago pa gumising ang mga ilaw sa malalayong bahay, bumabangon na si Lauro. Tahimik niyang sinisindihan ang lumang lampara, dahan-dahang kinukuha ang kanyang lambat na ilang ulit nang tinagpi-tagpi at saka lumalabas sa kanilang munting bakuran. Sa gilid ng bintana, madalas ay nakatanaw ang kanyang asawang si Sela, payat din, ngunit taglay ang mukha ng isang inang sanay ng magtiis ng hindi umiimik. Sa likod naman nito, magkakatabing natutulog ang kanilang dalawang anak na sina Lito at Mila, kapwa musmos pa at kapwa nangangarap ng tinapay at kanin na hindi palaging sapat. Maraming taon nang ganoon ang buhay ni Lauro. Nangingisda siya upang may maipakain sa pamilya. Kapag sinuwerte, nakakauwi siya ng may sapat na huli upang may maibenta sa palengke at may maitabi kahit kaunting pera. Kapag minamalas, umuuwi siyang ang tanging dala ay pagod, alat ng dagat sa balat at bigat sa dibdib. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin siya nawawalan ng loob noon. Palagi niyang sinasabi sa sarili na ang dagat ay parang buhay lamang. Minsan maramot, minsan mapagbigay, ngunit sa huli, may awa rin. Subalit dumating ang mga araw na tila pati dagat ay nagsawa na sa kanya. Sa loob ng 7 magkasunod na araw, halos wala siyang nahuli. Sa unang araw, 2 lamang na mumunting isda ang kanyang naiuwi, sapat lang upang gawing sabaw na halos wala ng laman. Sa ikalawang araw, isang bangus na payat at 3 galunggong na tila pati mga iyon ay nagugutom din. Sa ikatlong araw, wala. Sa ikaapat, 5 lamang na maliliit na isda na hindi man lang mabenta ng maayos. Sa ikalima at ika-6, puro sirang lambat, masakit na likod at kawalan. Sa ika-7 araw, umuwi si Lauro na walang anuman kundi basang damit at namumulang mga mata. Nang gabing iyon, tahimik silang kumain sa harap ng isang mangkok ng lugaw na halos tubig na lamang. Hinati ni Sela ang huling tuyong isda sa 3 piraso at ibinigay ang mas malaki sa mga bata. Si Lauro, gaya ng dati, ay nagkunwaring busog. Humigop lamang siya ng kaunting sabaw at ngumiti ng pilit. "Busog na ako," mahina niyang sabi. Alam ni Sela na hindi iyon totoo, ngunit hindi na siya nagsalita. Sanay na siya sa ganoong pagsisinungaling ng isang amang handang magutom para sa kanyang pamilya. Ngunit nang mahimbing na ang mga bata, hindi na niya napigilan ang sariling umiyak. Tahimik lamang siya sa sulok ng kubo, pinipigilang lumakas ang hikbi, ngunit narinig pa rin siya ni Lauro. Lumapit siya at marahang umupo sa tabi nito. "Sela," bulong niya. Napailing ang babae habang pinupunasan ng pisngi. "Hanggang kailan tayo ganito, Lauro? Wala na tayong bigas. May utang pa tayo kay Aling Pina. Pati asin, hiram na lang. Kinakaya ko pa ang gutom, pero ang mga bata..." Hindi na nito natapos ang sasabihin. Tumingin si Lauro sa dingding ng kanilang kubo na waring mas madaling kausapin kaysa harapin ang katotohanan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Bilang asawa at ama, gusto niyang magsabi ng pangakong bukas ay magiging maayos na ang lahat. Gusto niyang sabihing makakahuli siya ng napakaraming isda. Gusto niyang magpakatatag at magmukhang matibay. Ngunit sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, naramdaman niyang may bitak na ang kanyang loob. "Susubukan ko ulit bukas," ang tanging nasabi niya. Hindi iyon pangako, hindi iyon katiyakan. Isa lamang iyong pagsamo sa kapalaran. Kinabukasan, muling naglayag si Lauro.
Maghapon siyang nagpakalayo-layo sa pampang, nakibaka sa alon, sumuong sa init, at tiniis ang hapdi ng hanging alat sa balat. Ngunit hanggang dapit hapon, wala pa ring huli. Naglubog na ang araw at nagsimulang kumulay kahel ang langit, ngunit ang bangka niya ay nanatiling gaanong-gaano pa rin. Sa bawat paghila niya ng lambat, lalo lamang siyang bumibigat. Parang pinagtutulungan siya ng dagat at tadhana. Nang gabing iyon, hindi agad siya umuwi. Sa halip, pinili niyang manatili pa sa dagat kahit dumidilim na. Karaniwan, ang mga mangingisda sa baryo ay nagpapahinga na sa ganoong oras, lalo na kung makapal ang ulap at malamig ang hangin. Ngunit si Lauro ay may daladalang huling hibla ng pag-asa. Kung uuwi siyang muli na walang huli, hindi niya alam kung paano niya haharapin ang kanyang asawa at mga anak kinabukasan. Tahimik ang paligid. Ang kalangitan ay tila tinakpan ng maitim na kumot ng gabi. Iilang bituin lamang ang sumisilip sa pagitan ng mga ulap. Ang dagat, na karaniwang naglalaro sa liwanag ng buwan, ay tila naging isang malalim at itim na salamin na walang ipinapakitang anumang sagot. Tanging ang tunog ng bangka at mahinang paghampas ng alon sa kahoy ang kasama ni Lauro. Pinunasan niya ang pawis sa noo kahit malamig ang hangin. Sumandal siya saglit sa gilid ng bangka at tumingala sa langit. "Diyos ko," pabulong niyang sabi, "hindi ako humihingi ng yaman. Hindi ako humihingi ng ginto. Kaunting awa lang. Kaunting isda lang para sa mga anak ko." Muling tumahimik ang gabi. Walang sagot na dumating mula sa ulap o hangin. Ngunit may kakaibang kaba na dumaan sa kanyang dibdib na parabang ang dagat ay nakinig. Muling inihagis ni Lauro ang kanyang lambat sa dagat. Maingat, mabagal, puno ng natitirang lakas. Nang tuluyan niyong lumubog, naupo siya at hinintay ang ilang saglit. Nakapikit siya ng mariin, wari doon nakasalalay ang kanyang kapalaran. Pagkaraan ng ilang minuto, hinila niya ang lubid. Una, parang wala lamang. Karaniwan, magaang pa. Ngunit maya-maya, may biglang bigat na kumapit sa lambat. Napamulat siya at agad napahigpit ang hawak. Napaangat ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung malaking huli ba yon o baka snag lamang sa ilalim ng dagat, ngunit ang bigat ay kakaiba. Hindi karaniwang galaw ng lambat, hindi pangkaraniwang hatak ng mga lamang dagat. Unti-unti niyang hinila ang lambat. Tense ang kanyang mga braso. Nanikip ang litid sa kanyang leeg. Ang bangka ay bahagyang kumiling sa lakas ng kanyang paghila. Ngunit lalo niyang nadama na may kakaiba roon. Hindi ito gaya ng kumpol ng karaniwang isda. May ritmo ang paggalaw, may tila sinasadyang pagpigil, at may kung anong misteryong bumabalot sa bawat pulgadang umaahon. "Ano ba ito?" Mahina niyang bulong. Mas bumigat pa ang pakiramdam ng paligid habang patuloy niyang hinihila ang lambat. Napansin niyang ang tubig sa kanyang paligid ay tila bahagyang kumikislap. Hindi iyon liwanag ng buwan dahil natatakpan ng mga ulap ang kalangitan. Hindi rin iyon ilaw mula sa baryo dahil napakalayo na niya sa pampang. Ang kinang ay tila nagmumula mismo sa ilalim ng dagat, sa kung saan nakalubog ang kanyang lambat. Tumindig ang balahibo ni Lauro. Humigpit ang kanyang hawak at sa huling lakas ng kanyang katawan ay iniangat niya ang lambat papasok sa bangka. At doon, sa basang lambat at nanginginig na kahoy ng kanyang bangka, nakita niya ang isang bagay na hindi niya kailanman inasahang masisilayan sa buong buhay niya. Isang isda, ngunit hindi ito pangkaraniwang isda. Kasing haba ito ng kanyang braso at ang buong katawan nito ay tila yari sa gintong kumikislap sa gitna ng dilim. Hindi lamang dilaw o makintab gaya ng karaniwang isdang nasisinagan ng araw. Totoong tila ginto ang kaliskis nito. Bawat himaymay ay kumikislap na para bang may sariling liwanag. Ang buntot nito ay manipis ngunit maharlika ang galaw. Ang mga mata nito ay malalim at malinaw.
Animoy hindi mata ng isang nilalang sa dagat kundi mata ng isang nilalang na may isip, may damdamin at may lihim na dala. Napaatras si Lauro, muntik pang matumba sa pagkakaupo. Anong nanginginig niyang sabi? Biglang pumalag ang isda, ngunit hindi gaya ng karaniwang huling nagpupumiglas upang makatakas. Para itong may alam sa sarili nitong halaga. Sa bawat pagpitlag nito, kumakalansing ang tunog ng kaliskis na parang maliliit na kampanilyang ginto. Lalong nanlaki ang mga mata ni Lauro. Dahan-dahan siyang lumapit. Gusto niyang hawakan, ngunit natatakot siyang baka mawala iyon na parang usok. Naisip niyang baka gutom lamang ito at pagod ang dahilan kaya siya nakakakita ng ganoon. Napapikit siya sandali at muling tumingin. Ngunit naroon pa rin ang isda, makislap, buhay at tila nakatitig sa kanya. Pagkatapos ay nangyari ang lalong hindi maipaliwanag. Bumuka ang bibig ng gintong isda. At bakit mo ako pinangingilagan, mangingisda? Nabitiwan ni Lauro ang lubid na hawak niya at napasandal sa bangka. Nawala ang kulay ng kanyang mukha. Hindi siya nakasigaw, hindi siya nakatakbo. Napako siya sa kinauupuan na parabang pati kanyang kaluluwa ay namanhid. Diyos ko, bulong niya. Anong kababalaghan ito? Muling nagsalita ang isda at ang tinig nito ay malinaw, banayad at may bahagyang lungkot na hindi bagay sa isang nilalang ng dagat. Huwag kang matakot. Hindi ako halimaw at hindi rin kita sasaktan. Napahawak si Lauro sa kanyang dibdib. Hindi niya mawari kung panaginip ba iyon o sumpa. Sa baryo nila, marami ng kwento ng mga engkanto, sirena at lamang dagat na may hiwaga. Madalas, kapag ganitong mga kwento ang pinag-uusapan, napapailing lamang siya. Para sa kanya noon, ang mas totoo ay gutom, utang at sirang lambat. Ngunit ngayong gabi, sa gitna ng nagdidilim na dagat, hindi na niya maitatanggi ang nasa harap niya. Ikaw, nagsasalita ka, halos pabulong niyang sabi. Oo, tugon ng isda. At nakikiusap ako sa iyo. Pakawalan mo ako. Napakunot noo si Lauro. Takot at pagtataka ang naglalaban sa kanyang muka. Bakit kita pakakawalan? Hindi ko nga alam kung ano ka. Ako'y isang nilalang na hindi dapat mapabilang sa iyong lambat. Nagkataon lamang na ang kapalaran ay inilapit ako sa iyo ngayong gabi. Kapalaran? Ulit ni Lauro. Tumigil sandali ang gintong isda at marahang kumislot ang palikpik nito. Oo, at ang kapalarang iyon ay hindi lamang para sa akin. Hindi nakaimik si Lauro. Tinitigan niya ang isda, sinusubukang hanapin kung may daya ba rito. Ngunit sa kakaibang paraan, ang mga mata ng nilalang ay hindi nagdadala ng panlilinlang. Sa halip, para itong may dalang lumang kaalaman na hindi maabot ng pangkaraniwang tao. Pakawalan mo ako, muli nitong sabi, at hindi ka magsisisi. Mabilis na tumakbo sa isip ni Lauro ang mukha ng kanyang asawa at mga anak. Ang gutom nilang mga mata, ang ubos nilang bigas, ang mga utang, ang pagod ng kanyang mga bisig, ang tuksong ibenta ang nilalang na ito kung totoo ngang ginto ang katawan nito. Isang kaliskis pa lamang marahil ay sapat ng maipambili ng pagkain sa loob ng ilang buwan. Kapag nakita ito ng mga tao sa baryo, baka pagkaguluhan siya. Baka yumaman siya agad. Baka ito na ang sagot sa lahat ng paghihirap niya. Ngunit kasabay niyon, may pumipigil sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag kung ano. Baka awa. Baka takot. Baka ang pakiramdam na ang nilalang na ito ay hindi dapat ariin ni Numan. Ano ang kapalit? Mahina niyang tanong. Ang mga mata ng gintong isda ay tila mas lumiwanag. Hindi mo kailangang humingi, ngunit dahil pinili mong magtanong at hindi agad manakit, bibigyan kita ng isang biyayang sasapat sa iyo. Napabuntong hininga si Lauro. Biyaya? Marami ng ganyang pangako ang narinig ko sa buhay. Ang iba, puro salita lang. Hindi nagalit ang isda. Sa halip, tila lalo pa itong naging maamo.
Hindi ako tao upang magsinungaling para sa pakinabang. Alam ko ang laman ng iyong puso, Lauro. Napakurap siya. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Maraming bagay ang nalalaman ng dagat, sagot ng isda. Naririnig nito ang pagdaing ng mga bangkang walang huli. Nararamdaman nito ang luha ng mga asawang naghihintay sa pampang. At batid nito ang tibok ng pusong hindi sumusuko kahit ipinagkakaitan ng kapalaran. Biglang nanlambot ang tuhod ni Lauro. Hindi niya alam kung paano makikipag-usap sa isang himala. Tila lahat ng pangangatwiran niya bilang isang simpleng tao ay nawasak ng gabing iyon. Ngunit malinaw sa kanyang isipan na may sandaling kailangang magpasya siya. Kung pakakawalan kita, sabi niya matapos ang mahaba-habang katahimikan, paano ko malalaman na hindi mo ako niloloko? Minsan, tugon ng isda, ang tunay na biyaya ay ibinibigay lamang sa marunong magpakawala, hindi sa marunong manghawak. Tinamaan si Lauro ng mga salitang iyon sa paraang hindi niya maipaliwanag. Naalala niya ang mga sandaling ipinagkait sa kanya ng buhay ang lahat, ngunit patuloy pa rin siyang nagbigay ng pagkain sa mga anak, ng lakas sa asawa, ng tiyaga sa dagat. Wala siyang yaman, ngunit marunong siyang magparaya. Marahil, iyon na lamang ang tanging niyang kayamanan. Dahan-dahan siyang lumuhod sa loob ng bangka. Inalis niya ang lambat sa pagkakasilo sa katawan ng gintong isda. Maingat ang bawat kilos niya na para bang humahawak siya sa isang banal na bagay. Nang tuluyan itong makalaya, bahagya niyang inangat ang isda gamit ang dalawang kamay. Magaan lamang ito, ngunit ang init na nagmumula rito ay hindi gaya ng init ng karaniwang buhay na nilalang. Para itong may sariling apoy sa loob. Kung totoo man ang sinasabi mo, mahinang sabi ni Lauro, sana huwag mo akong parusahan sa pagtitiwala. Tumingin sa kanya ang isda. Sa isang saglit, tila mas tumalim ang kinang sa paligid nito. Hindi masasayang ang kabutihang ginawa mo ngayong gabi. At bago pa makapag-isip si Lauro, marahan niyang ibinaba ang gintong isda pabalik sa dagat. Pagdampi nito sa tubig, biglang kumalat ang ginintuang liwanag sa ibabaw ng alon. Hindi iyon pagsabog o kidlat. Isa lamang iyong banayad ngunit napakalawak na liwanag na tila may ginintuang landas na bumukas sa dagat. Napapikit si Lauro sa tindi ng kinang. Nang muli siyang dumilat, nakita niyang paikot-ikot ang isda sa tabi ng bangka niya. Lumilikha ng hugis na parang bilog na apoy sa tubig. Pagkatapos ay muling nagsalita ang tinig nito. Ngunit ngayon ay tila nagmumula na sa mismong dagat, sa hangin at sa gabi. Lauro, anak ng pawis at alat, dinggin mo ang biyayang aking iiwan. Mula sa gabing ito, hindi magiging hungkag ang iyong lambat kung ang puso mo ay mananatiling malinis. Ang dagat ay magbubukas ng yaman nito sa iyo, hindi para sa kapalaluan, kundi para sa kabutihan. Ngunit tandaan mo ito, ang biyayang binibigay sa mabuting puso ay nawawala sa pusong dinudumhan ng kasakiman. Napatayo si Lauro sa gitna ng bangka, hindi malaman kung luluha, luluhod o tatakbo sa hiwaga ng lahat ng iyon. Nagpatuloy ang tinig. Kapag dumating ang araw na pipiliin mo ang yaman kaysa dangal, ang pagmamay-ari kaysa awa, ang kasakiman kaysa pagkatao, babawiin ng dagat ang lahat ng ipinahiram nito. At kasabay niyon, darating ang panganib mula sa mga matang sakim at pusong maitim. Pagkasabi noon, umailan lang ang gintong liwanag sa isang huling kisap. At nawala ang isda. Walang bakas, walang alon, walang anino. Parang nilamon itong muli ng kailaliman ng dagat na parang hindi kailanman umangat sa kanyang lambat. Napahawak si Lauro sa dibdib. Hindi niya malaman kung gaano katagal siyang nakatayo roon, nanginginig at nakatitig sa tubig. Ang gabi ay nanumbalik sa dati nitong dilim. Ang hangin ay humupa. Ang dagat ay muling naging karaniwan sa mata, ngunit hindi na karaniwan sa kanyang pakiramdam. Mahal na ina ng Diyos. Mahinang usal niya. Anong nangyari sa akin?
Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Ngunit ang isang bagay na tiyak ay hindi na siya maaaring manatili roon ng mas matagal. Kailangan na niyang umuwi. Bago niya iuwi ang bangka, napatingin siya sa kanyang lambat na nakatambak sa isang sulok. Isang bahagi ng isip niya ang nagsabing, subukan niya itong ihagis muli. Ngunit pinigil niya ang sarili. Sapat na ang hiwagang nasaksihan niya para sa isang gabi. Hindi niya kayang tiisin kung may panibagong kababalaghan pa ang mangyari. Mabagal ang kanyang pagsagwan pabalik sa Pampang. Habang papalapit siya sa baryo, unti-unting naririnig niya ang mga pamilyar na tunog ng gabi. Tilaok ng malayong manok, huni ng kuliglig, kaluskos ng dahon ng niyog. Ngunit sa loob niya, parang wala na siyang kilalang dati. Parang ang simpleng mangingisdang umalis kanina ay hindi na siya ring taong bumabalik ngayon. Pagdating niya sa dalampasigan, halos patay na ang ilaw sa karamihan ng kabahayan. Maingat niyang itinali ang bangka at saka dahan-dahang umuwi. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Habang papalapit sa kanilang kubo, nakita niyang bukas pa ang bintana. May munting ilaw pa sa loob. Nag-aabang pa rin si Sela. Pagpasok niya, agad itong napatayo. "Lauro, bakit ngayon ka lang? Akala ko may nangyari na sa'yo." Hindi agad nakasagot si Lauro. Napatingin siya sa mga anak na tulog na. Pagkatapos ay muling tumingin sa asawa. Hindi niya alam kung sasabihin ba niya ang totoo. Paano kung isipin nitong nasiraan na siya ng bait? Paano kung ang hiwagang nangyari ay maglaho kapag ikinuwento niya? Nagtagal lang sa dagat. Sagot niya sa wakas. Napatingin si Sela sa wala niyang dalang huli. Muli itong nalungkot, ngunit pinilit ng umiti. "Maupo ka na. May naitira pa akong kaunting lugaw." Umupo si Lauro, ngunit hindi niya magawang humigop agad. Nakatit lamang siya sa mainit-init pang mangkok. Sumagi sa isip niya ang mga salita ng gintong isda. Ang biyaya, ang babala, ang malinis na puso, ang panganib mula sa mga matang sakim. "Lauro," mahinang tawag ni Sela. "Ayos ka lang ba?" Tumingin siya rito. Sa unang pagkakataon ng gabing iyon, nabuo sa isip niya ang isang maliit na alab ng pag-asa. Hindi pa katiyakan, hindi pa kasaganaan, ngunit isang pag-asang mas malinaw kaysa mga nauna. "Ayos lang ako," sabi niya. At sa pagkakataong iyon, bahagyang totoo na iyon. "Bukas, susubok ulit ako." Hindi alam ni Sela kung bakit iba ang tunog ng tinig niya ngayon. Mas mabigat, ngunit mas tahimik. Mas pagod, ngunit may kung anong liwanag na hindi maipaliwanag. Tinitigan niya lamang ang asawa, saka marahang tumango. Nang gabing iyon, hindi agad nakatulog si Lauro. Nakahiga siya sa lapag na kawayan, nakikinig sa paghinga ng kanyang pamilya at sa ugong ng malayong dagat. Pilit niyang inuulit sa isip ang bawat detalye ng kanyang nakita. Ang kislap ng kaliskis, ang tinig ng isda, ang liwanag sa tubig, at ang babala. Paulit-ulit bumalik sa isip niya ang isang tanong. Bakit siya? Maraming mangingisda sa baryo. Mas mayaman, mas malakas, mas sanay, mas maparaan. Bakit sa kanya lumapit ang hiwaga? Hindi niya iyon masagot. Ngunit sa kung anong paraan, dama niyang hindi iyon dahil siya ang pinakamahusay. Marahil dahil siya ang pinakagipit. Marahil dahil wala na siyang ibang masasandalan kundi awa. O marahil dahil sa kabila ng gutom at hirap, hindi pa rin niya kayang maging malupit kahit sa isang kahima-himalang nilalang. Maya-maya, narinig niya ang mahinang hampas ng alon sa malayo. Napapikit siya. At sa kanyang huling gunita, bago siya dalawin ng antok, tila nakita niyang muli sa dilim ang dalawang matang kulay ginto. Nakatitig mula sa kailaliman. Naghihintay sa pagsikat ng panibagong umaga. Sa unang sinag ng araw kinabukasan, muling babalik si Lauro sa dagat. Ngunit hindi na bilang isang lalaking halos ubos na ang pag-asa. Hindi pa niya alam
na ang gabing iyon ang simula ng pagbabagong mag-aangat sa kanyang pangalan mula sa abang kubo sa tabing dagat tungo sa buhay na hindi niya kailanman pinangarap. Hindi rin niya alam na kasabay ng pagdating ng biyaya ay ang unti-unting paglapit ng panganib. At sa baryong iyon, may mga matang gising kahit madaling araw, mga matang marunong makaamoy ng biglang pag-angat ng swerte, mga matang marunong magselos sa biyayang hindi sa kanila napunta. Ngunit sa mga oras na iyon, ang lahat ng iyon ay lihim pa ng umaga. Ang alam lamang ni Lauro ay ito: may nangyaring himala sa gitna ng dagat. At ang buhay niyang dati unti-unti nang nilalamon ng dilim ay tila hinawakan ng isang liwanag na ginto. Madilim pa ang langit nang magising si Lauro kinabukasan. Ang malamig na simoy ng dagat ay pumapasok sa kanilang maliit na kubo habang ang mga kuliglig ay patuloy na humuhuni sa paligid. Karaniwan, ang ganitong oras ay parang mabigat sa kanyang pakiramdam dahil panibagong pakikibaka na naman sa dagat ang naghihintay. Ngunit ngayong umaga, may kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Halo ng pag-asa at pagdududa. Tahimik siyang bumangon upang hindi magising ang kanyang mga anak. Ngunit pagharap niya sa pintuan ng kubo, ay nakita niyang nakaupo na si Sela. Nakatanaw sa labas habang hinahaplos ang lumang tasa ng kape na halos wala ng laman. "Gising ka na pala," mahinang sabi nito. Tumango si Lauro. "Oo, maaga akong aalis ngayon." Napatingin sa kanya si Sela na tila may gustong sabihin ngunit nagdalawang isip. Ilang araw na kasi nitong nakikita ang pagod at lungkot sa mukha ng kanyang asawa. Kahit hindi ito nagsasalita, alam niyang unti-unti nang nabibigatan ang loob nito. "Mag-ingat ka," sabi na lamang niya. Ngumiti si Lauro, bagamat may lalim ang iniisip niya na hindi niya masabi. Oo, hindi pa rin niya naikukwento ang nangyari kagabi. Hindi dahil ayaw niyang sabihin, kundi dahil hindi pa rin siya sigurado kung totoo ba iyon. Baka pagod lamang siya at naglaro ang kanyang isip. Baka panaginip lamang iyon na dala ng gutom at pag-aalala. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, alam niyang hindi iyon panaginip. Lumabas siya ng kubo, dala ang kanyang lambat at sumakay sa bangka. Tahimik ang dalampasigan. Ang ibang mangingisda ay hindi pa nagigising o marahil ay nawalan na rin ng gana dahil sa ilang araw nakakaunti ang huli. Unti-unting nagkulay abo ang langit habang nagsisimula siyang magsagwan papalayo sa pampang. Sa bawat paghampas ng sagwan sa tubig ay bumabalik sa kanyang isip ang nangyari kagabi. Ang liwanag sa dagat, ang ginintuang kaliskis at ang tinig ng mahiwagang isda. Hindi magiging hungkag ang iyong lambat kung ang puso mo'y mananatiling malinis. Paulit-ulit niyang naririnig ang mga salitang iyon sa kanyang alaala. Napahinto siya saglit sa pagsagwan at tumingin sa paligid. Tahimik ang dagat. Walang kakaibang liwanag. Walang mahiwagang tanda. Ang lahat ay tila karaniwang umaga lamang. Napabuntong hininga si Lauro. Siguro nga panaginip lang iyon. Bulong niya. Ngunit kahit ganoon ang iniisip niya, nagpasya pa rin siyang ihagis ang lambat. Huminga siya ng malalim at itinapon ang lambat sa dagat. Kumalat ito sa ibabaw ng tubig bago unti-unting lumubog sa kailaliman. Umupo siya sa bangka at naghintay. Lumipas ang ilang sandali. Karaniwan, sa ganitong oras ay wala pa siyang nararamdaman. Ngunit ngayon, parang may kakaibang bigat sa lubid na hawak niya. Napakunot noo siya. Hinila niya ng bahagya ang lambat. Mas bumigat. Napahawak siya ng mahigpit sa lubid at nagsimulang hilahin ito. Unti-unti, ramdam niya ang matinding bigat na parang may napakaraming gumagalaw sa loob ng lambat. Hindi maaari, bulong niya. Mas lalo niyang hinila ang lambat. Kumislot ang bangka sa lakas ng hatak. Nang tuluyan niyang maiangat ang lambat sa bangka, halos mawalan siya ng balanse sa kanyang nakita. Punong-puno ng isda ang lambat.
malalaking bangus, galunggong, maya-maya, at pati mga isdang bihira niyang mahuli ay naroon. Ang mga ito ay nagkikislot at nagtatalsika ng tubig sa loob ng bangka. Nanlaki ang mata ni Lauro. Diyos ko! Hindi niya matandaan kung kailan huling nangyari iyon sa kanya. Karaniwan, kailangan niyang maghagis ng lambat ng maraming beses upang makapuno ng kalahati ng bangka. Ngunit ngayon, isang hagis pa lamang ay halos mapuno na ang kanyang bangka. Napaupo siya sa bangka at napahawak sa ulo. Totoo pala, biglang bumalik sa kanyang alaala ang tinig ng gintong isda. Napatingin siya sa dagat. Salamat, mahina niyang sabi. Hindi niya alam kung naririnig siya ng mahiwagang nilalang o hindi. Ngunit sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nadarama. Ngunit hindi pa doon natapos ang hiwaga. Muli niyang inihagis ang lambat. At muli, pag-angat nito ay punong-puno na naman ng isda. Sa loob lamang ng isang oras, halos hindi na magkasya ang mga huli niya sa bangka. Napuno ito ng kumikislap na mga isda na tumatalbog sa sikat ng sumisikat na araw. Napatawa si Lauro sa gitna ng dagat, isang tawang matagal nang hindi lumabas sa kanyang bibig. Hindi na tayo magugutom, sabi niya sa sarili. Nagpasya siyang umuwi na bago pa lumubog ang bangka sa dami ng kanyang huli. Habang papalapit siya sa pampang, napansin ng ilang mangingisdang naroon ang kanyang bangka. Aba, si Lauro! Sigaw ng isa. Ang dami ng huli niya! Unti-unting nagtipon ang mga tao sa dalampasigan habang inilalapit niya ang bangka. Nanlaki ang mga mata ng mga mangingisda. Paano mo nahuli ang ganyan karami? Isang araw lang yan? Saang parte ng dagat ka pumunta? Hindi agad nakasagot si Lauro. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Ngumiti na lamang siya ng mahina. Swerte lang siguro. Tinulungan siya ng ilan sa pag-ahon ng bangka. Ang mga babae sa baryo ay agad nagkagulo sa dami ng isdang dala niya. Si Sela, na papunta sana sa balon, ay natigilan nang makita ang bangka ng kanyang asawa. Lauro! Bulong niya. Nang makita niya ang napakaraming isda, napahawak siya sa bibig. Ang dami nito! Lumapit siya sa bangka habang nangingilid ang luha sa kanyang mata. Paano nangyari ito? Ngumiti si Lauro at hinawakan ang kamay ng asawa. Hindi ko rin alam, sabi niya. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang may dahilan. Habang nagkakagulo ang mga tao sa dami ng kanyang huli, may isang lalaking nakatayo sa may lilim ng puno ng mangga sa gilid ng dalampasigan. Nakasuot ito ng maayos na damit at may matalim na tingin sa mga mata. Si Don Hilario, ang pinakamayamang negosyante sa baryo. Matagal na niyang kinokontrol ang bentahan ng isda sa lugar. Lahat ng mangingisda ay sa kanya nagbebenta ng kanilang huli. Tahimik niyang pinagmamasdan si Lauro. Hindi siya nagsasalita. Ngunit sa kanyang mga mata ay may kumikislap na kakaibang interes. Bulong niya. Biglang sinuwerte ang mahirap na mangingisdang iyon. Napangiti siya ng bahagya. At gusto kong malaman kung bakit. Habang ang buong baryo ay nagtataka sa biglang pagyaman ng huli ni Lauro, nagsisimula namang gumalaw ang isipan ng isang taong sanay kumuha ng bagay na hindi sa kanya. At mula sa sandaling iyon, ang biyayang natanggap ni Lauro ay hindi na lamang lihim ng dagat. Ito na rin ang simula ng mata ng kasakiman na nakatitig sa kanya. At sa puso ng lalaking iyon, nagsisimula ng mabuo ang isang balak. Isang balak na maaaring magpabago sa kapalaran ni Lauro sa mabuti o sa masama. Mabilis kumalat sa buong baryo ang balita tungkol sa napakaraming huli ni Lauro. Kinahapunan pa lamang ng araw na iyon ay pinag-uusapan na siya ng mga tao sa palengke, sa balon at maging sa mga kubong nakapaligid sa dalampasigan. Para sa marami, tila isang himala ang nangyari. Siguro napunta siya sa lugar na maraming isda.
sabi ng isang matandang mangingisda habang nagkakape sa ilalim ng puno ng talisay. O baka may bagong lambat, sagot ng isa. Ngunit may ilan ding nagtaas ng kilay. Hindi basta-basta ganyan karami ang huli sa isang hags lang. Bulong ng isang lalaki. May kakaiba roon. Sa gitna ng lahat ng usapan, tahimik lamang si Lauro habang nagbebenta ng kanyang huli sa palengke. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Halos lahat ng isda niya ay nabili agad. At sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, umuwi siya na may laman ang bulsa. Pagdating niya sa kubo nila, nakaupo si Sela sa sahig habang inaayos ang ilang bagong biniling bigas, gulay at kaunting karne. Napangiti siya nang makita ang asawa. Ngayon lang ulit na puno ang ating lutuan, sabi niya habang halos hindi makapaniwala. Naupo si Lauro sa tabi niya at marahang tinapik ang kanyang kamay. Hindi na tayo magugutom, sabi niya. Hindi niya sinabi ang tungkol sa gintong isda. Hindi dahil gusto niyang magsinungaling, kundi dahil pakiramdam niya ay may hiwagang hindi dapat basta ikinukwento sa lahat. Lumipas ang ilang araw at araw-araw ay ganoon pa rin ang nangyayari. Sa tuwing ihahagis ni Lauro ang lambat, palagi itong puno ng isda. Hindi siya kailanman umuwi na walang huli. Minsan pa nga ay 2 bangka ang halos mapuno niya. Unti-unting nagbago ang buhay ng kanyang pamilya. Nakabili sila ng sapat na pagkain. Nakapagpalit sila ng bubong ng kubo. Nakabili siya ng bagong lambat na mas matibay kaysa dati. Ang kanyang mga anak na sina Lito at Mila ay hindi na natutulog na gutom. Ngunit kasabay ng pagbuti ng kanyang buhay ay ang paglaki ng mga matang nakamasid sa kanya. Isang hapon, habang nag-aayos si Lauro ng lambat sa dalampasigan, may lumapit sa kanya. Si Don Hilario, ang mayamang negosyante sa baryo. Matangkad ito, may makapal na bigote at nakasuot ng malinis na barong na tila hindi kailanman nadapuan ng pawis. Sanay itong utusan ang mga tao at masanay na sinusunod. Magandang hapon, Lauro, sabi nito. Napatingala si Lauro at agad tumayo. Magandang hapon po, Don Hilario. Ngumiti ang negosyante ngunit hindi umabot ang ngiti sa kanyang mga mata. Napapansin ko na maganda ang iyong huli nitong mga nakaraang araw. Napakamot sa ulo si Lauro. Nagkataon lang po siguro. Naglakad-lakad si Don Hilario sa paligid ng bangka habang pinagmamasdan ng lambat. Hindi basta-basta nagkakataon ng ganito, sabi niya. Hindi sumagot si Lauro. Lumapit ang negosyante at tumingin ng diretso sa kanya. Saan ka nangingisda? Saglit na natahimik si Lauro. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa karaniwan lang pong lugar, sagot niya. Bahagyang kumunot ang noo ni Don Hilario. Alam mo, Lauro, sabi niya habang nakangiti pa rin. Maraming mangingisda ang matagal nang naghahanap ng lugar na maraming isda. Pero tila ikaw lamang ang nakakakita ng ganoong kasaganahan. Tumahimik si Lauro. Hindi niya gusto ang paraan ng pagtatanong ng lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita muli si Don Hilario. May alok ako sa iyo. Napatingin si Lauro. Kung sasabihin mo sa akin kung saan mo nakukuha ang mga isdang ito, bibilhin ko ang lahat ng huli mo araw-araw sa mas mataas na presyo. Hindi agad sumagot si Lauro. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kung anong bumigat sa kanyang dibdib. Naalala niya ang sinabi ng gintong isda. Ang biyayang binibigay sa mabuting puso ay nawawala sa pusong dinudumhan ng kasakiman. Pasensya na po, Don Hilario. Mahinang sagot niya. Wala naman pong espesyal na lugar. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ng negosyante. Ngunit agad niya itong ibinalik. Ganun ba? Sabi niya. Tumango si Lauro. Ilang sandali silang nagkatitigan. Pagkatapos ay tumalikod si Don Hilario at naglakad palayo. Ngunit bago siya tuluyang umalis ay tumigil siya sandali. At Lauro, sabi niya nang hindi lumilingon. Opo? Sa baryong ito, mahirap magtago ng lihim.
Pagkatapos noon ay nagpatuloy na siyang maglakad. Naiwan si Lauro na nakatayo sa dalampasigan habang pinagmamasdan ng papalayong anyo ng negosyante. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit may malamig na pakiramdam na dumaan sa kanyang likod. Sa di kalayuan, sa lilim ng puno ng mangga, muling tumigil si Don Hilario. Lumapit sa kanya ang kanyang katiwalang si Bruno, isang malaking lalaki na kilala sa baryo bilang matapang at minsan ay marahas. "Ano pong utos ninyo, Don Hilario?" tanong nito. Pinagmasdan ng negosyante ang bangka ni Lauro mula sa malayo. "May tinatago ang mangingisdang iyon," sabi niya. "Susundan ba natin siya?" Dahan-dahang tumango si Don Hilario. "Simula bukas." Ngumiti siya ng bahagya. "Kung may hiwaga man sa dagat na nagbibigay sa kanya ng yaman, gusto kong malaman kung paano iyon kunin." Habang papalubog ang araw sa dagat at nagiging kulay kahel ang langit, hindi alam ni Lauro na may mga matang nagsisimula nang sumunod sa bawat hakbang niya. Ang biyayang dumating sa kanya ay nagsisimula nang makaakit ng kasakiman. At sa likod ng katahimikan ng baryo, may mga plano nang nabubuo. Mga planong maaaring magdala ng panganib hindi lamang kay Lauro, kundi pati sa mahiwagang lihim ng gintong isda sa kailaliman ng dagat. Makalipas ang ilang araw, mas lalo pang naging masagana ang pangingisda ni Lauro. Sa bawat pagsikat ng araw ay naglalayag siya sa dagat at sa bawat pag-uwi ay puno ang kanyang bangka ng sariwa at malalaking isda. Ang mga dating nagdududa sa kanya ay nagsimulang mapahanga. Ang iba naman ay lihim na naiinggit. Ang kanyang maliit na kubo sa tabing dagat ay unti-unting nagbago. Napalitan ang ilang sirang kawayan sa dingding at ang butas-butas na bubong ay napalitan ng bagong pawid. Hindi pa rin iyon marangyang tahanan, ngunit para kay Lauro at sa kanyang pamilya, para itong isang malaking biyaya. Isang gabi, habang kumakain sila ng mainit na sabaw ng isda at bagong lutong kanin, napansin ni Sela ang kakaibang katahimikan ng kanyang asawa. "Parang malalim ang iniisip mo," sabi niya. Napatingin si Lauro sa kanyang asawa at bahagyang ngumiti. "Wala naman," sagot niya, ngunit halata sa kanyang muka na may iniisip siya. Sa totoo lang, hindi pa rin nawawala sa kanyang isip ang mahiwagang gabi kung kailan niya nakilala ang gintong isda. Minsan, kapag nasa dagat siya at tahimik ang paligid, pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya mula sa kailaliman. Ngunit hindi iyon nakakatakot. Sa halip, parang may nagbabantay. Samantala, hindi lahat sa baryo ay natutuwa sa biglang pag-asenso ni Lauro. Sa malaking bahay na yari sa kahoy sa gitna ng baryo, nakaupo si Don Hilario sa kanyang malapad na silya habang umiinom ng kape. Sa harap niya ay nakatayo si Bruno. "Sinundan mo ba siya?" tanong ng negosyante. "Opo," sagot ni Bruno. 3 araw ko siyang sinundan sa dagat." "May nakita ka bang kakaiba?" umiling ang lalaki. "Wala po. Pareho lang sa ginagawa ng ibang mangingisda. Naghahagis lang ng lambat." Napakunot ang noo ni Don Hilario. "Hindi maaaring ganoon lang," sabi niya. Naglakad siya papunta sa bintana at tumingin sa dagat. Ang dagat ay hindi basta nagbibigay ng ganoong kayamanan sa isang tao. Tumahimik siya sandali, saka muling nagsalita. May tinatago siya. Lumapit si Bruno. "Ano po ang gagawin natin?" Ngumiti ng bahagya si Don Hilario, ngunit ang ngiting iyon ay may halong lamig. "Hintayin natin." "Hintayin po?" "Oo," sagot niya. Ang mga taong may lihim ay nagkakamali rin. Samantala sa dagat, muling naglayag si Lauro kinabukasan ng madaling araw. Tahimik ang alon at bahagyang kumikislap ang tubig sa ilalim ng liwanag ng sumisikat na araw. Ihinagis niya ang lambat. Hindi nagtagal ay muli itong bumigat. Ngunit nang hilahin niya ito, may kakaibang pakiramdam na dumaan sa kanyang katawan. Hindi kasing bigat ng dati. Pag-angat niya ng lambat,
Meron pa ring maraming isda. Ngunit hindi kasing dami ng mga nakaraang araw. Napakunot ang noo ni Lauro. Bakit kaya? Hindi naman iyon kakaunti. Sa katunayan, mas marami pa rin iyon kaysa sa huli ng ibang mangingisda. Ngunit napansin niya ang pagbabago. Muling bumalik sa kanyang isip ang babala ng gintong isda. Kapag dumating ang araw na pipiliin mo ang yaman kaysa dangal, napailing siya. Huwag sana mangyari iyon, bulong niya sa sarili. Pagbalik niya sa Pampang, mas kaunti ang huli niya kaysa sa nakaraang mga araw, ngunit sapat pa rin iyon upang mabenta sa palengke. Habang inaayos niya ang kanyang bangka, napansin niyang may dalawang lalaking nakatingin sa kanya mula sa malayo. Si Bruno at isa pang tauhan ni Don Hilario. Nagkatinginan sila sandali bago naglakad palayo ang dalawa. Napabuntong hininga si Lauro. Alam niyang hindi pa tapos ang interes ng negosyante sa kanya. Sa kabilang dako ng baryo, nakaupo si Don Hilario habang pinapakinggan ang ulat ng kanyang mga tauhan. Mas kaunti ang huli niya ngayon, sabi ni Bruno. Ngumiti ang negosyante. Ganun ba? Opo. Ilang sandali siyang nag-isip. Kung may hiwagang nagbibigay sa kanya ng isda, sabi niya, ibig sabihin ay may hiwagang maaari ring maagaw. Napatingin si Bruno sa kanya. Gusto niyo po bang kunin iyon? Unti-unting lumawak ang ngiti ni Don Hilario. Hindi lamang kunin. Kung may himalaman sa dagat na nagpapayaman sa kanya, gusto kong maging akin iyon. Sa sandaling iyon, nagsisimula ng mabuo ang isang plano. Isang planong hindi alam ni Lauro. Isang planong maaaring magdala ng panganib hindi lamang sa kanya, kundi pati sa mahiwagang gintong isda na minsang nagbigay sa kanya ng biyaya. Habang lumilipas ang mga araw, lalong nagiging usap-usapan sa buong baryo ang kabutihang palad na tila nakadikit na sa pangalan ni Lauro. Sa tuwing babalik ang kanyang bangka mula sa dagat, lagi itong may dalang sapat na isda upang mabusog ang kanilang pamilya at may sobra pang naibebenta sa palengke. Hindi na sila nag-aalala sa pagkain at paminsan-minsan ay nakakabili na rin si Sela ng kaunting prutas o gulay para sa kanilang mga anak. Ngunit hindi pa rin nagbabago ang ugali ni Lauro. Hindi siya nagyayabang at hindi rin niya ipinapakita na siya'y mas nakaaangat kaysa sa iba. Kapag may kapwa mangingisdang walang huli, madalas niyang ibinibigay ang ilan sa kanyang isda upang may maiuwi itong pagkain sa kanyang pamilya. Isang umaga, habang naglalakad si Lauro sa palengke upang magbenta ng kanyang huli, may matandang mangingisdang lumapit sa kanya. Ito si Mang Tario, isa sa mga pinakamatandang mangingisda sa baryo. Lauro, sabi nito habang nakangiti. Iba na talaga ang swerte mo. Napakamot sa ulo si Lauro. Hindi ko rin po alam kung paano nangyari, sagot niya. Tinapik siya ng matanda sa balikat. Ano man ang dahilan, huwag mong kalimutan kung saan ka nagsimula. Tumango si Lauro. Hindi ko po makakalimutan. Ngunit habang ang karamihan sa baryo ay natutuwa sa kanyang tagumpay, may ilan pa ring hindi mapakali. Sa malaking bahay ni Don Hilario, nakaupo ang negosyante habang tahimik na nag-iisip. Sa harap niya ay may mesa na puno ng mga papeles at talaan ng bentahan ng isda sa baryo. Sa loob ng maraming taon, siya ang may hawak ng kalakalan ng isda sa lugar. Halos lahat ng mangingisda ay sa kanya nagbebenta ng kanilang huli. Ngunit ngayon, may isang mangingisdang hindi niya kayang kontrolin. Si Lauro. Kung magpapatuloy ito, bulong ni Don Hilario sa sarili, baka siya na ang maging pinakamalaking nagbebenta ng isda sa baryo. Lumapit si Bruno. Ano po ang iniisip ninyo, Don Hilario? Napatingin sa kanya ang negosyante. Hindi ako naniniwala sa swerte lamang. Tahimik na nakinig si Bruno. May lihim ang mangingisdang iyon, dugtong ni Don Hilario. Gusto niyo po bang takutin siya? Umiling ang negosyante. Hindi pa. Ngumiti siya ng bahagya. Mas mabuting malaman muna natin kung ano ang lihim niya.
Samantala, sa dalampasigan, naghahanda si Lauro sa paglalayag. Habang inaayos niya ang lambat sa kanyang bangka, lumapit sa kanya ang kanyang anak na si Lito. "Tay," sabi ng bata. "Oh? Bakit po ang dami ninyong nahuhuling isda?" Napangiti si Lauro. "Siguro mabait lang ang dagat sa atin." Tumingala ang bata sa malawak na karagatan. "May hiwaga po ba sa dagat?" Saglit na natahimik si Lauro. Naalala niya ang gintong isda. "Maraming hiwaga sa mundo," sagot niya. "Pero hindi lahat kailangang malaman." Tumango ang bata kahit hindi niya lubos na naunawaan. Pagkatapos noon ay nagpaalam na si Lauro at sumakay sa bangka. Tahimik ang dagat ng umagang iyon. Ang tubig ay halos salamin sa kinis at ang hangin ay banayad lamang. Ihinagis niya ang lambat. Pagkalipas ng ilang sandali ay muli itong bumigat. Ngunit habang hinihila niya ang lambat, may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Parang may gumagalaw sa ilalim ng tubig na hindi gaya ng karaniwang isda. Unti-unti niyang hinila ang lambat. Pagangat nito, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi lamang isda ang nasa loob ng lambat. May isang maliit na kahon na gawa sa lumang kahoy na nakasabit sa pagitan ng mga isda. Napakunot ang noo ni Lauro. Paano ito napunta rito? Maingat niyang inalis ang kahon mula sa lambat. Basa ito ng tubig dagat at tila matagal nang nasa kailaliman. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may isang maliit na gintong pulseras na kumikislap sa sikat ng araw. Napahinga siya ng malalim. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Ngunit malinaw sa kanya na hindi ito karaniwang bagay. Napatingin siya sa dagat. Biglang bumalik sa kanyang isip ang tinig ng gintong isda. "Ang dagat ay magbubukas ng yaman nito sa iyo." Napahawak si Lauro sa pulseras. Ngunit kasabay ng kanyang pagtataka ay may kung anong kaba sa kanyang dibdib. Dahil alam niya na ang mga bagay na may hiwaga ay madalas may kasamang pagsubok. Sa malayong bahagi ng dalampasigan, may dalawang lalaking nakamasid sa kanya mula sa likod ng mga puno. Si Bruno at ang isa pang tauhan ni Don Hilario. May nakuha siya, bulong ng isa. Napangisi si Bruno. "Sabihin natin kay Don Hilario." Habang patuloy ang paglayag ng bangka ni Lauro sa dagat, nagsisimula namang umikot ang mga pangyayari sa baryo. At sa puso ng mayamang negosyante, lalong tumitibay ang kanyang hangaring malaman ang lihim ng mangingisda. Hindi niya alam kung ano ang natagpuan ni Lauro sa dagat. Ngunit sigurado siya sa isang bagay. Anumang hiwaga ang nagbigay ng swerte sa mangingisda, gagawin niya ang lahat upang mapasa kamay niya iyon. Tahimik na umuugong ang dagat habang nakatayo si Lauro sa kanyang bangka, hawak ang maliit na kahong kahoy na kanyang nakuha mula sa lambat. Ang gintong pulseras sa loob nito ay kumikislap sa liwanag ng araw na tila may sariling ningning. Ilang sandali siyang hindi kumilos, pinagmamasdan lamang ang kakaibang bagay na iyon. Hindi siya sanay sa ginto. Sa buong buhay niya, bihira siyang makakita ng ganitong bagay. Ang tanging alam niya ay ang halaga nito. Isang halaga na maaaring makapagbigay ng mas maginhawang buhay sa kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng tukso, may kung anong bumabagabag sa kanyang isip. Bakit kaya ito napunta sa lambat ko? Bulong niya. Muli niyang tinignan ang dagat na parang may inaasahang sagot mula sa kailaliman. Ngunit ang tubig ay tahimik lamang, kumikislap sa ilalim ng araw na tila walang alam sa kanyang iniisip. Dahan-dahan niyang isinara ang kahon at inilagay ito sa isang sulok ng bangka. Hindi pa niya alam kung ano ang gagawin dito. Pagkatapos ay muli siyang naghagis ng lambat. Hindi nagtagal ay muli itong napuno ng isda. Ngunit habang ginagawa niya ang kanyang trabaho, paulit-ulit bumabalik sa kanyang isip ang pulseras. Habang papalapit siya sa pampang, napansin niya ang ilang taong nakatayo sa dalampasigan.
Ilan sa kanila ay mga mangingisda na naghihintay sa kanilang mga kasama. Ngunit sa gilid ng mga puno ay may dalawang pamilyar na anyo, si Bruno at ang isa pang tauhan ni Don Hilario. Tahimik lamang silang nakamasid. Napabuntong hininga si Lauro. Alam niyang hindi pa rin siya tinatantanan ng mga ito. Pagdating niya sa Pampang, ay agad siyang tinulungan ng ilang mangingisda sa pag-ahon ng kanyang bangka. "Aba, Lauro," sigaw ni Mang Tario. "Mukhang marami na naman ang huli mo." Ngumiti lamang siya. "Oo nga po." Habang ibinababa niya ang mga isda sa mga basket, sinubukan niyang huwag ipakita ang kahon na nasa sulok ng bangka. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay mas mabuting ilihim muna ito. Sa di kalayuan, pinagmamasdan ni Bruno ang bawat galaw niya. May tinago siya sa bangka. Bulong nito sa kasama. "Sigurado ka?" "Oo, may inilagay siya sa sulok." Ngumiti si Bruno. "Sabihin natin kay Don Hilario." Samantala, matapos ibenta ni Lauro ang karamihan sa kanyang huli, umuwi siya sa kanilang kubo. Tahimik niyang inilabas ang maliit na kahon mula sa kanyang bag. Nasa loob pa rin ang gintong pulseras. Nang makita ito ni Sela ay napahawak siya sa bibig. "Lauro, saan mo nakuha ito?" "Sa lambat," sagot niya. Napakunot ang noo ng babae. "Sa lambat?" Tumango siya. Hindi na niya kayang magsinungaling sa asawa. "May nakita akong kahon sa loob ng lambat. Nandoon ang pulseras." Maingat itong hinawakan ni Sela. "Napakahalaga nito," sabi niya. Tumango si Lauro. "Pero hindi ko alam kung kanino ito." Saglit silang natahimik. "Siguro may nawalan nito sa dagat," sabi ni Sela. "Siguro nga." Ngunit sa puso ni Lauro, alam niyang hindi ganoon kasimple ang lahat. Naalala niya muli ang mahiwagang gabi at ang gintong isda. "Ang dagat ay magbubukas ng yaman nito sa iyo." Napatingin siya sa pulseras. Hindi niya alam kung biyaya ba ito o panibagong pagsubok. Habang tahimik silang nag-uusap, may dalawang lalaking nakatayo sa labas ng kanilang bakuran. Si Bruno at ang kasama niya. Tahimik nilang pinagmamasdan ang kubo. Pagkatapos ay naglakad sila palayo. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa bahay ni Don Hilario. "May nakita kami," sabi ni Bruno. "Ano iyon?" tanong ng negosyante. "May kahon siyang nakuha mula sa lambat. May laman na ginto." Nagliwanag ang mga mata ni Don Hilario. "Ginto?" "Opo." Unti-unting napangiti ang negosyante. "Kung ang dagat ay nagbibigay sa kanya ng ginto," sabi niya, "mas lalo akong naniniwala na may hiwaga sa likod ng kanyang swerte." Lumapit siya sa bintana at tumingin sa dagat. "Handa ka ba sa mas malaking trabaho, Bruno?" "Opo." Dahan-dahang tumalikod si Don Hilario. "Ngayong gabi, sundan ninyo siya." Napakunot ang noo ni Bruno. "Sa dagat?" Tumango ang negosyante. "Gusto kong malaman kung ano ang nangyayari kapag siya ay nangingisda." Ngumiti siya ng bahagya. "At kung may hiwaga man doon, gusto kong makita ito." Sa oras na yon, hindi alam ni Lauro na ang kanyang lihim ay unti-unting nalalapit sa panganib. At sa gabing darating, may mga matang susunod sa kanya sa gitna ng dagat. Mga matang handang gawin ang lahat upang makuha ang hiwagang minsang ibinigay sa kanya ng gintong isda. Mabilis dumilim ang kalangitan ng gabing iyon. Ang buwan ay kalahati lamang ang liwanag at bahagyang natatakpan pa ng mga ulap. Tahimik ang baryo at ang karamihan sa mga tao ay nakahiga na sa kanilang mga banig matapos ang mahabang araw ng trabaho. Ngunit sa kubo ni Lauro, gising pa siya. Tahimik siyang nakaupo sa labas habang pinagmamasdan ang dagat. Ang alon ay banayad lamang, ngunit sa kanyang pakiramdam ay parang may kakaibang katahimikan sa paligid. Sa kanyang tabi ay ang maliit na kahon na naglalaman ng gintong pulseras. Hindi niya ito maalis sa isip. Maya-maya ay lumabas si Sela.
at naupo sa tabi niya. "Hindi ka pa natutulog?" tanong nito. Umiling si Lauro. "May iniisip lang." Tumingin ang babae sa dagat. "Dahil ba sa pulseras?" Bahagyang tumango si Lauro. "Pakiramdam ko, hindi ito basta napunta sa lambat ko." Tahimik silang dalawa. Maya-maya ay nagsalita si Sela. "Kung may hiwaga man sa likod nito, siguro ibinigay ito sa iyo dahil mabuti kang tao." Napatingin si Lauro sa asawa at bahagyang ngumiti. Ngunit sa loob-loob niya ay may kaba pa rin. Makalipas ang ilang sandali ay nagpasya siyang muling pumunta sa dagat. Minsan ay mas maganda ang huli kapag gabi. "Maglalayag lang ako sandali," sabi niya. Tumango si Sela. "Mag-ingat ka." Sumakay si Lauro sa kanyang bangka at maraang nagsagwat papalayo sa pampang. Hindi niya alam na sa dilim ng mga puno sa dalampasigan ay may dalawang lalaking nakamasid. Si Bruno at ang kanyang kasama. Naglayag na siya, bulong ng isa. Ngumiti si Bruno. "Sumunod tayo." Sumakay sila sa isang maliit na bangka at tahimik na nagsagwan palayo sa pampang. Hindi nagtagal ay nakarating si Lauro sa bahagi ng dagat na madalas niyang puntahan. Tahimik ang paligid at ang tanging maririnig ay ang mahinang hampas ng alon sa kanyang bangka. Ihinagis niya ang lambat. Habang naghihintay, muli niyang tiningnan ang dagat. "Kung nandyan ka man," bulong niya sa hangin, "salamat sa tulong na ibinigay mo." Tahimik ang paligid. Ngunit maya-maya ay may kakaibang kinang na lumitaw sa ilalim ng tubig. Nanlaki ang mata ni Lauro. Unti-unting kumikislap ang tubig sa paligid ng kanyang bangka. At mula sa kailaliman ay dahan-dahang umangat ang isang pamilyar na liwanag. Ang gintong isda. Lumilitaw ito mula sa tubig na tila gawa sa liwanag ng buwan. Napangiti si Lauro. "Ikaw." Umikot ang isda sa tabi ng bangka. "Lauro," sabi ng tinig nito, banayad ngunit malinaw sa katahimikan ng gabi. "Salamat sa kabutihan mong ipinakita." Napahinga si Lauro ng malalim. "Ako ang dapat magpasalamat." Tumigil sa paglangoy ang isda at tumingin sa kanya. "Ngunit dumating ako upang balaan ka." Napakunot ang noo ni Lauro. "Balaan?" "May mga taong nagsisimula ng maghanap sa lihim na ibinigay sa iyo ng dagat." Biglang bumigat ang dibdib ni Lauro. "Alam ko." Tahimik ang dagat sa ilang sandali. "Ang mga pusong sakim," sabi ng isda, "ay hindi kailanman nasisiyahan. Hindi kalayuan sa kanila, nakatago sa dilim, tahimik na nakamasid sina Bruno." Nanlaki ang mga mata ng lalaki nang makita niya ang kumikislap na nilalang sa tubig. "Diyos ko," bulong niya. "Isang gintong isda?" Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Napangisi siya. "Kaya pala." Sa bangka ni Lauro, nagpatuloy ang usapan. "Mag-iingat ka," sabi ng isda. "Kapag nalaman ng mga sakim ang hiwaga ng dagat, susubukan nilang kunin ito." "Hindi ko sila papayagan," sabi ni Lauro. Bahagyang kumislap ang mga kaliskis ng isda. "Hindi lamang ikaw ang nasa panganib." Napakunot ang noo ni Lauro. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Kapag hinabol nila ang hiwaga ng dagat, maaari nilang gisingin ang mga puwersang hindi nila kayang kontrolin." Tahimik ang paligid. Hindi alam ni Lauro na sa dilim ng gabi ay may mga mata nakakita sa lahat. Unti-unting umatras ang bangka ni Bruno habang nanginginig sa pananabik ang kanyang mga kamay. Kailangan malaman ito ni Don Hilario. Habang naglalaho muli sa kailaliman ng gintong isda, nagsisimula ng magbago ang kapalaran ni Lauro. Dahil ngayon, ang lihim ng dagat ay hindi na lamang lihim niya. May iba nang nakakita sa himala. Tahimik na bumalik sa kailaliman ng dagat ang gintong isda at unti-unting nawala ang liwanag na nakapaligid sa bangka ni Lauro.
Muling naging madilim at payapa ang tubig na para bang walang kakaibang nangyari. Ngunit sa dibdib ni Lauro ay nananatili ang bigat ng babalang kanyang narinig. Mag-ingat ka. May mga taong naghahanap sa lihim ng dagat. Napabuntong hininga siya habang nakaupo sa bangka. Alam niyang hindi lamang basta babala iyon. May panganib na paparating. Hindi niya alam kung paano haharapin iyon. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagpasya siyang umuwi na. Hindi na niya hinagis pa ang lambat. Pakiramdam niya ay sapat na ang mga nangyari sa gabing iyon. Habang nagsasagwan siya pabalik sa Pampang, hindi niya napansin ang isang maliit na bangkang nakatago sa dilim na unti-unting sumusunod sa kanya. Sa loob ng bangka ay naroon si Bruno at ang kanyang kasama. Hindi pa rin makapaniwala si Bruno sa kanyang nakita. Isang gintong isda na nagsasalita. Bulong niya. Hindi lang iyon basta isda, sagot ng kasama niya. Napangisi si Bruno. Kung ganoon, mas lalong magiging interesado si Don Hilario. Tahimik nilang sinundan si Lauro hanggang makarating ito sa Pampang. Hindi nagtagal ay bumalik sila sa baryo at agad nagtungo sa malaking bahay ni Don Hilario. Madilim na ang paligid nang kumatok sila sa pinto. Ilang sandali pa ay lumabas ang negosyante. Ano? Tanong nito. Huminga ng malalim si Bruno. Tama kayo. Napakunot ang noo ni Don Hilario. Sa ano? May kakaibang ngiti sa mukha ni Bruno. May hiwaga sa dagat. Napatingin sa kanya ang negosyante. Ikwento mo. At doon ikinuwento ni Bruno ang lahat. Ang liwanag sa tubig, ang gintong isda, at ang pakikipag-usap nito kay Lauro. Habang nagsasalita siya ay unti-unting lumalaki ang ngiti ni Don Hilario. Pagkatapos ng kwento ay natahimik ang silid. Ano po ang gagawin natin? Tanong ni Bruno. Naglakad si Don Hilario papunta sa bintana at tumingin sa malawak na dagat. Sa kanyang isip ay mabilis na umiikot ang mga plano. Kung may mahiwagang nilalang sa dagat na nagbibigay ng yaman, sabi niya, hindi dapat sa isang mahirap na mangingisda mapunta ang kapangyarihang iyon. Napangisi siya. Dapat iyon ay mapasakamay ng taong marunong gumamit nito. Gaya ninyo, sabi ni Bruno. Dahan-dahang tumango si Don Hilario. Bukas ng gabi, sabi niya, huhulihin natin ang gintong isda. Samantala, sa kubo ni Lauro, tahimik na nakahiga ang mangingisda habang pinagmamasda ng kisame ng kanilang bahay. Hindi pa rin siya makatulog. Pakiramdam niya ay may paparating na panganib. Mali, bulong niya sa sarili. Napansin iyon ni Sela. Hindi ka pa rin mapakali? Parang may mangyayari, sagot niya. Hinawakan ni Sela ang kanyang kamay. Kahit ano pa iyon, kakayanin natin. Bahagyang ngumiti si Lauro. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay may malakas na kutob. Sa kabilang dako ng baryo, abala na sa paghahanda ang mga tauhan ni Don Hilario. Naglabas sila ng mas malaking lambat, mas matibay at mas mabigat kaysa sa karaniwang ginagamit ng mga mangingisda. Sigurado bang mahuhuli natin iyon? Tanong ng isa. Ngumiti si Bruno. Kung nahuli ni Lauro ang isdang iyon sa lambat, kaya rin natin. Hindi nila alam na ang hinahabol nila ay hindi isang karaniwang nilalang. At ang dagat na minsang nagbigay ng biyaya ay marunong ding magalit kapag ang hiwaga nito ay pilit inaangkin ng mga taong sakim. Habang lumalalim ang gabi, nagsisimula ng gumalaw ang kapalaran ng lahat. Dahil sa susunod na gabi, magtatagpo sa gitna ng dagat ang kabutihan at kasakiman. At doon malalaman kung sino ang tunay na may karapatan sa biyaya ng gintong isda. Sumikat ang araw kinabukasan na tila karaniwan lamang sa baryo. Ang mga mangingisda ay naghahanda ng kanilang mga lambat. Ang mga babae ay nag-iigib ng tubig sa balon
at ang mga bata ay naglalaro sa buhangin ng dalampasigan. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ng umaga ay may mga planong lihim na kumikilos. Sa kubo ni Lauro, maaga siyang nagising. Hindi pa rin siya mapakali mula sa babalang ibinigay ng gintong isda kagabi. Habang inaayos niya ang kanyang lambat, pakiramdam niya ay mas mabigat ang hangin kaysa dati. Lumabas si Sela at iniabot sa kanya ang kaunting tinapay. "Kumain ka muna bago umalis," sabi nito. Tinanggap iyon ni Lauro at ngumiti. "Salamat." Habang kumakain siya, pinagmamasdan niya ang dagat. Sa kanyang pakiramdam ay parang may nangyayaring hindi niya nakikita. "Babalik ka ba sa dagat ngayong gabi?" tanong ni Sela. Saglit siyang nag-isip. "Oo," sagot niya. Pero sandali lang. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay kailangan niyang pumunta roon. Samantala, sa malaking bahay ni Don Hilario, abala ang mga tauhan sa paghahanda ng bangka. Ang malaking lambat na ginawa nila ay nakatupi sa sahig, makapal ang lubid at halos kasing laki ng buong bangka. Lumapit si Don Hilario at sinuri ito. "Siguraduhin ninyong walang makakatakas sa lambat na ito," sabi niya. "Opo," sagot ni Bruno. Ngumiti ang negosyante. "Ngayong gabi, magiging akin ang hiwaga ng dagat." Pagdating ng gabi, tahimik na muling naglayag si Lauro sa dagat. Ang buwan ay bahagyang maliwanag at ang tubig ay kumikislap sa mahinang liwanag nito. Pagdating niya sa lugar na madalas niyang puntahan ay naghintay siya. Hindi pa niya inihahagis ang lambat. "Tama ba ang ginagawa ko?" bulong niya sa sarili. Sa di kalayuan, unti-unting lumalapit ang bangka ni Don Hilario. 4 na tauhan ang kasama nito at lahat sila ay tahimik na nagsasagwan upang hindi marinig. "Doon siya," bulong ni Bruno. Tahimik silang nagkubli sa dilim. Samantala, sa bangka ni Lauro, unti-unting nagsimulang kumislap ang tubig. Muling lumitaw ang gintong liwanag. Mula sa kailaliman ay umangat ang gintong isda. Napangiti si Lauro. "Bumalik ka." Umikot ang isda sa paligid ng bangka. "Lauro," sabi nito, "dumating na ang oras ng pagsubok." Napakunot ang noo ng mangingisda. "Anong ibig mong sabihin?" Ang mga pusong sakim ay papalapit na. Sa sandaling iyon, biglang sumigaw si Bruno mula sa dilim. "Ngayon!" Agad nilang inihagis ang malaking lambat patungo sa tubig kung saan lumalangoy ang gintong isda. Nanlaki ang mata ni Lauro. "Hindi!" Mabilis na bumagsak ang lambat sa tubig. Ngunit sa sandaling iyon ay biglang kumislap ang dagat sa napakalakas na liwanag. Ang tubig sa paligid ay nagsimulang umalon ng malakas kahit walang hangin. Napatigil ang mga tauhan ni Don Hilario. "Ano ito?" sigaw ng isa. Ang dagat ay tila nagising. Umiikot ang tubig sa paligid ng bangka ni Lauro at ang gintong isda ay kumislap na parang araw sa gitna ng karagatan. Tumingin ito kay Lauro. "Ang dagat ay hindi pag-aari ng mga sakim," sabi nito. Biglang lumakas ang alon. Ang bangka ni Don Hilario ay nagsimulang umuga ng malakas. "Hilain ang lambat!" sigaw ni Bruno. Ngunit huli na. Isang malaking alon ang bumagsak sa kanilang bangka. Napatumba ang mga lalaki habang ang lambat ay napunit ng malakas na puwersa mula sa ilalim ng tubig. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Lauro ang gintong isda na lumalangoy palayo sa kailaliman. Unti-unting humupa ang liwanag at ang dagat ay muling naging tahimik. Ang bangka ni Don Hilario ay halo tumaob at ang mga tauhan nito ay basang-basa at nanginginig sa takot. Samantala, tahimik na nakaupo si Lauro sa kanyang bangka. Alam niyang hindi iyon ordinary pangyayari. Ang dagat mismo ang pumigil sa kasakiman ng mga taong iyon. Sa malayo, nanginginig sa galit si Don Hilario. "Hindi pa tapos ito," bulong niya. Habang ang gabi ay unti-unting lumalalim,
Nagsisimula ng malinaw ang isang bagay. Ang hiwaga ng gintong isda ay hindi madaling maagaw. At ang sino mang magtatangkang gawin iyon ay kailangang harapin ang galit ng dagat mismo. Tahimik na muling bumalik ang dagat sa dating kalagayan matapos ang kaguluhan. Ang mga alon ay humupa at ang liwanag na nagmula sa kailaliman ay tuluyan ng naglaho. Para bang walang nangyaring kakaiba sa gitna ng karagatan. Ngunit para kay Lauro, malinaw na malinaw ang lahat. Nakita niya kung paano ipinagtanggol ng dagat ang mahiwagang nilalang. Nakita rin niya kung paano nabigo ang mga taong pinangunahan ni Don Hilario. Sa di kalayuan, pilit na inaayos ng mga tauhan ng negosyante ang kanilang bangka na halos tumaob sa lakas ng alon. Ang kanilang malaking lambat ay napunit at wala ng silbi. Galit na galit si Don Hilario. "Walang kwenta!" sigaw niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa galit. "Isang isda lang iyon. Bakit hindi natin mahuli?" Tahimik ang kanyang mga tauhan. Kahit si Bruno ay hindi makapagsalita. Lahat sila ay natakot sa nangyari. "Don Hilario," sabi ni Bruno, "parang hindi normal ang isdang iyon." "Tumahimik ka!" sigaw ng negosyante. Ngunit sa kabila ng kanyang galit, may maliit na bahagi ng kanyang isip ang natatakot. Alam niyang ang nangyari ay hindi pangkaraniwan. Samantala, si Lauro ay tahimik lamang na nagsagwan pabalik sa pampang. Hindi niya hinabol ang mga tauhan ni Don Hilario at hindi rin siya nagsalita sa nangyari. Pagdating niya sa dalampasigan, nakita niyang naghihintay si Sela. "Lauro!" sigaw nito habang tumatakbo palapit. "Akala ko may nangyari sa'yo." Ngumiti si Lauro at hinawakan ang kamay ng asawa. "Ayos lang ako. May nakita akong mga bangka sa dagat," sabi ni Sela. "Parang may kaguluhan." Tumango si Lauro. May mga taong gustong kunin ang hiwaga ng dagat. Napakunot ang noo ng babae. Anong nangyari? Tahimik sandaling tumingin si Lauro sa dagat. Pinrotektahan ng dagat ang sarili nito. Hindi na nagtanong pa si Sela. Alam niyang may mga bagay na hindi kailangang ipaliwanag. Lumipas ang mga araw matapos ang pangyayaring iyon. Hindi na muling sinubukan ni Don Hilario na hulihin ang gintong isda. Bagamat galit siya, natakot din siya sa puwersang nakita niya sa dagat. Unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Patuloy pa ring nangingisda si Lauro at sa tuwing ihahagis niya ang lambat ay palagi pa rin itong may laman. Hindi man kasing dami ng dati, ngunit sapat upang mabuhay ng maayos ang kanyang pamilya. Mas lalo pang gumanda ang kanilang buhay. Nakapag-aral ang kanyang mga anak at nakapagtayo sila ng mas matibay na bahay malapit sa dalampasigan. Ngunit kahit nagbago ang kanyang kalagayan, hindi nagbago ang kanyang puso. Patuloy siyang tumutulong sa mga kapwa mangingisda. Kapag may kapitbahay na walang huli, binibigyan niya ito ng bahagi ng kanyang mga isda. Isang gabi, habang nag-iisa siyang nakaupo sa bangka sa gitna ng dagat, muling kumislap ang tubig sa kanyang paligid. Mula sa kailaliman ay muling lumitaw ang gintong isda. Ngumiti si Lauro. "Matagal kitang hindi nakita." Umikot ang isda sa kanyang bangka. "Masaya akong makita na hindi nagbago ang iyong puso," sabi nito. "Dahil sa iyo," sagot ni Lauro. Bahagyang kumislap ang mga kaliskis nito sa liwanag ng buwan. "Ang tunay na yaman ay hindi ginto o kapangyarihan," sabi ng isda. "Ang tunay na yaman ay ang pusong marunong magpasalamat at magbahagi." Tumango si Lauro. "Natuto ako dahil sa dagat." Tahimik na umikot ang isda sa huling pagkakataon. "Lauro," sabi nito, "hindi mo na kailangan ng aking biyaya." Napakunot ang noo ng mangingisda. "Bakit?" "Dahil natutunan mo na ang tunay na halaga ng kabutihan."
Unti-unting naglaho ang liwanag ng isda habang lumulubog ito pabalik sa kailaliman. Bago ito tuluyang mawala, ay narinig ni Lauro ang huling mga salita nito. Ang dagat ay laging magbibigay sa mga taong may malinis na puso. Pagkatapos noon ay tuluyan na itong nawala. Tahimik na napangiti si Lauro habang pinagmamasdan ang malawak na dagat. Hindi man niya muling nakita ang gintong isda. Alam niyang hindi na iyon mahalaga. Dahil ang biyayang ibinigay nito ay hindi lamang mga isda o kayamanan. Ito ay isang aral na hindi kailanman mawawala. Na ang tunay na yaman ng tao ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa kabutihan ng kanyang puso. At mula noon, sa tuwing sumasagwan si Lauro sa dagat, sinasabi ng mga matatanda sa baryo, kung mabuti ang iyong puso, kahit ang dagat ay magiging kaibigan mo. Wakas.